seminaryo nakakapagpabago ng tao kasi ayun din, natututo ng maraming bagay tulad ng musical instruments, gano'n, tsaka napupurify yung kaluluwa. Simba, Biblia, Rosaryo, puro tungkol sa pagpapari yata eh. Buhay ka lang nakakadasal sa isang lugar na tahimik. Seminaryo, pagpapahalaga sa Diyos. Nga, kapag seminarista ka, kasunod na rin nun, pagpapare. Iba't iba ang bokasyon na maaari nating tugunan sa ating buhay. At isa sa mga bokasyon na ito ay ang kadalasan nating tinatawag na pagsisilbi sa Diyos at sa tao o pagpapari. Dasal, rosaryo, aral at iba-iba pa. Ilan lamang ito sa mga napakarami pang pananaw na ating napapakinggan at naiisip tungkol sa lugar na seminaryo. At ngayon, atin naman pakinggan kung ano ba talaga ang seminaryo sa pananaw ng mga paring humuhubog ng mga seminarista. What is seminary? A house where one would go and be formed to become a priest. And mostly think that seminary is all about praying, it's all about studying, it's all about very serious life. But seminary formation is more than just praying and studying. I prefer the term formation house. Formation house is first of all a community at dito na nagkakatipon-tipon itong mga kabataan feel that they are called by God maging isang mabuting Kristiyano. At pangalawa, ito ang special calling that we call as a priestly or religious missionary vocation. Like to discover what this call means, for them, how they can nurture and deepen that vocation through community life, through studies, through prayer life, through our apostolate. This initial calling, invitation to serve God is deepened and also clarified. So, napapalago yung ating relationships, nade-develop yung ating mga sarili, nade-discover yung ating mga talents, at unti-unti napapatatag yung ating bokasyon. It's fun, it's exciting to be with a lot of young people coming from different places who speak different languages, who have different cultures, and so this is our way of trying to discover how God calls us. My experiences in a seminary life with an international setting, I can say that it's a very inspiring experience, and it involves a lot of learning. The proper name, international, already means something for me. Inter, that means connection. And while you are in the seminary, you make a lot of connections. You learn a lot of things from other cultures, from other nationalities. It's a way for you to discover yourself. It's a way for you to share your life, to share your culture, and of course, to live out the brotherhood that Christ has installed for us. Isa sa mga nabanggit na mahalagang aspeto tungkol sa seminaryo ay ang paghubog sa mga seminarista at ng kanilang espesyal na tawag na maging relihiyosong misyonero. Ang paghubog ng mga seminarista ay nakabatay sa charism ng isang kongregasyon. Isa ang CICM sa mga kongregasyong ito. Ating alamin kung ano ang CICM. Ang CICM, Congregatio Immaculati Cordis Mariae, o kilala sa Congregation of the Immaculate Heart of Mary, ay isang international religious missionary congregation. Ang mga miyembro ng kongregasyong ito ay inilaan ang kanilang buhay para sa pagpapatuloy ng misyon ni Kristo. Sila ay nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo na may iba't ibang kultura. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, kilala ang CICM bilang mga relihiyosong iisa ang mithiin.
Nagsimula ang kongregasyong ito noong taong 1862 sa bansang Belgium. Ito ay itinatag ni Théophile Verbiste nang siya ay magkaroon ng pangarap na makatulong sa mga batang inabandona sa China. Ninais niyang magtayo ng bahay ampunan para sa mga ito sa tulong ng 4 pang mga kapwa niyang pari. Simula noon, marami pang nagnais na makibahagi sa misyon hindi lamang sa China kundi sa iba pang mga bansa. At unti-unti ay lumawak ang kongregasyong ito sa patuloy nitong pagnanais na makatugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa iba't ibang mga bansa. Sa kasalukuyan, ang CICM ay matatagpuan sa mahigit kumulang 20 bansa sa iba't ibang kontinente. Ang CICM ay patuloy na tumutugon sa kahirapan, pagpapahalaga at pagtataguyod sa kultura ng ating mga ninuno, at paghubog ng mga kabataan at sa mga nagnanais na tumugon sa tawag ng pagpapari. Years old ako noon after high school. Kagaya sa karamihan na hindi ko rin gaano alam kung talagang ito na nga ba, pero ang saya lang, saya kasi mga kasama ko from the same place also going to this seminary. Exciting kasi panibago, nag-aaral sa malaking school. Pero taon-taon medyo sabi ko, sige, pag nakapasa sa first year, papasok sa second year. Pag nakapasok sa second year, sige, susunod naman. Talagang I was taking it year at a time. Pero something was happening sa loob ko. Pang nagugustuhan ko na ito, marami na akong naririnig. Siyempre kasama na rin yan na titigin ka rin sa mga crashes kasama mo sa school. Pero nakakatulong na makita mo kung saan ka tinatawag. Normal lang, kagaya ng paglalakbay ng mga ngayong kabataan ngayon. Pero as this formation continued, I begin to feel and realize na maybe this is something that I can try. Maybe this is a kind of life, you know, that can offer me happiness. Hanggang sa may mga missionaries galing sa ibang bansa na nagsalita tungkol sa kanilang karanasan. At sabi ko, gusto kong maranasan din ang kanilang mga sinasabi. Gusto ko rin makapunta sa mga malalayong lugar na yun at magpaglingkod. Nung high school ako, sa isang vacation campaign, may isang SCM priest na nanghihikayat ng mga estudyante para pumasok sa seminaryo nila sa Baguio. At dahil nga mahilig ako maglakbay at mag-adventure, kaya din ako pumasok. Naalala ko pa nung high school ako, naging active ako sa simbahan namin. At bilang isang sakristan, lagi ako sumasama sa aming parish priest pag pumupunta siya sa mga baryo. At doon ko nakikita kung paano niya tinutulungan yung mga tao. At dahil doon, na-inspire akong maging pare. Marami akong nakilalang mga congregation na ang focus ng service nila ay sa isang particular na lugar. Pero nung nakilala ko ang CICM missionaries, na-realize ko na dapat pala ina-extend din natin yung pag-serve natin, hindi lang sa isang lugar, kundi sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lahi, anuman ang kulay, lengguwahe o salita nila. Kaya naman, naisipan kong pumasok ng CICM seminary para maibahagi ko at mapaglingkuran ko ang lahat ng uri ng tao. Kadalasan, iniisip palagi natin na ang first impression lasts. Ang unang inisip ko sa mga seminarista, yun ang unang impression ko sa kanila. Lalong-lalo na nakasama ko sila, lalong-lalo na kung nagdadamit sila, nasalita sila, laging masaya. Parang gusto ko yun. Kaya pumasok ako sa seminaryo. Mahirap na pagdedesisyon ang inisip ko noon. Dahil gusto kong papasok sa bilang maging isang militar. At ito rin ang pagpapare. Kung minsan ayaw ko yun, pero malakas ang tawag ng damdamin ko na gusto ito. At ako ngayon napunta sa Mary Hurst Seminary sa Baguio. Pagkatapos ng high school ko, pumunta na ako doon. At dito, napatunayan ko
tulad ng sinabi ko, na hindi lahat ng mga impression ay totoo palagi. Sa seminaryo, dito mo makita minsan ang mga kalukuhan, ang mga awayan. Akala ko mababait sila. Akala ko para mga santo sila. Wala, nag-aaway. Kung minsan kahit sa kainan, nag-aaway sila. Kasama na rin ako doon, naging pag-aaway. Subalit, bahagi rin yun. Nakita ko pa rin na sa kabila ng mga kung minsan di pagkakaintindihan, maganda ang samahan, lalo na pag nagbabasketball. Kahit nga sa basketball, nag-aawayan. Meron pa ako nakita, nagsusuntukan dahil natatalo. Subalit, naging bahagi lahat yan ng buhay seminaryo. At habang nakikita ko ang lahat ng karanasang ito, ang mga di maganda at mga maganda, naramdaman ko pa rin ang isang pagtawa. At ako ay nagpatuloy sa aking formasyon. Kahit pinagpatuloy ko sapagkat nakita ko ang napagandang hangarin, naramdaman ko ang isang mas makahulugang buhay kung aking iaalay ang buhay bilang isang misyonero. I emphasize words CICM because this is a seminary formation house where our candidates undergo a period of an integral formation. We have what we call the 4 pillars of our formation. We have academics, wherein they have to finish a degree. We also have pastoral formation, wherein our seminarians have an experience of reaching out to others. Different apostolate, where they have an experience of encounter with people, with various cultures, various walks of life. We also have what we call the community life formation, where our candidates would have an experience of living in a community, living in a family of different personalities, coming from different backgrounds, speaking different languages. So a very varied community coming together to live as one, as a family, to experience the beauty of being as a community. And then we have, of course, the basis of everything, that's the spiritual life formation, wherein our candidates or our seminarians, our formans, learned and deepened their relationship with God. And eventually, it would lead one to make a decision to follow Christ, to become a religious missionary in the CICM. Natunghayan natin ang 4 na aspeto ng buhay sa seminaryo at ang kahalagahan nito sa pagpapalago at pagpapatibay ng tawag ng isang seminarista, lalo na sa mga magkagustuhan maging misyonerong ng CICM. Ating pakinggan ang mga seminarista ng CICM tungkol sa 4 na aspeto na ito. Nung first year ko dito sa seminary, medyo nahirapan ako mag-adjust sa study ko. Pero dahil may schedule kami dito na study period, napahalagahan ko palalo yung pag-aaral ko. Dito sa seminary, akala ko, dito lang kami sa loob mag-aaral. Pero nung naglaon, nalaman ko na sa isang universidad pala kami papasok. Kaya ang pagpasok namin sa St. Louis University ay nakakatulong para matuto kami makisama, makihalubilo sa aming teachers at sa aming mga classmates. At dahil doon, nagkakaroon kami ng maraming kaibigan. Dito sa seminaryo, mas na-appreciate namin ang aming academic life kapag nakikita namin ang bawat isa na nag-aaral ng mabuti at sama-samang nagtutulungan. Nag-aaral kami upang mapalawak ang aming kaalaman at marami kaming maibahagi sa ibang tao sa misyon namin sa hinaharap. Ang seminaryo pala ay isang pamayanan, isang community na kung saan mayroong respeto sa isa't isa. Hindi iniisip na kung ikaw ay isang kayumanggi, ikaw itim o ikaw ay puti. Yung isang community pa na tulong-tulong sa mga gawain, yung convince ka na magkapatid kayo sa pananampalataya. Sa pagpasok ko dito sa seminaryo, natutunan ko mamuhay sa isang komunidad na may iba't ibang kultura at personalidad. Tagalog, Bicolano, Bisaya, at Ilocano. Mas na-appreciate ko ang pakikipaghalubilo at respeto ang bawat isa. Sa community, naranasan ko ang pagtutulungan ng bawat isa. Kahit na mahirap yung isang gawain, nagiging madali ito dahil sama-sama namin itong ginagawa.
Akala ko talaga nung una, puro dasal lang sa loob ng seminaryo. Pero di pala. Dito, sabay-sabay kami naglalaro, naglilinis, nagdarasal, at saka kumakain. Ang buhay ng isang seminarista, hindi namin maiiwasan ng pagsubok, pag-aalinlangan na dumarating. Dahil sa malalim na ugnayan namin sa Diyos, nagagawa naming lampasan ng mga ito.